Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Kasi wala kami sasabit yan. Wala kami sasabit. So it's up to you na. It's up to the congressman to decide whether to use it for constituency building or for whatever reason. For whatever. Tapos sir, sorry, I'll just go back to very quickly lang I'll just go back to my question kanina. So what you do with the money, of course, is all up to you. Kasi nga it's liquidation via certification whether you use it well or you use it in a manner that is not consistent with good governance, of course that's all up to the congressman. Walang liquidation siya. Wala siyang liquidation. No liquidation. Umamin Wala na, siyang wala liquidation. liquidation. So, Malinaw wala liquidation. basta pirma ka ng voucher. Nako, dito sa video na to babalagbagin ho natin itong si Congressman Toby Chanco. Kasi marami na ho sa ating mga kababayan ang hinahanap itong congressman na to. Kasi isa ho siya sa mga pinakamaiingay na congressman mula noong lumabas yung issue ng mga maanumalyang flood control project na yan. Hindi ho kagaya nitong si Congressman Mike Defensor na wala naman hong pwesto sa pamahalaan pero tuloy-tuloy ang pakikibaka para sa ating mga kababayan. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan din ho natin itong baha sa loob ng simbahan. Problema ho dito mga kababayan dahil alam naman ng ating mga kababayan at nagkalat yung video at mga picture sa social media na kung saan itong si Martin Romualdez at itong si Sandro Marcos merong inaabot sa pinuno ng simbahang Katoliko. Kaya hindi kataka-taka na kahit na nagbabaha sa loob ng simbahan ngayong mga panahon na to, hindi makakanaka na itong mga pari na to. At dito rin ho sa video na to, pasadahan ho natin ang kakalabas lang na balita na panibagong impeachment laban dito kay VP Sara talagang isasampa ho nila yan sa papalapit na February. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rerekta ho tayo dito sa impeachment na to na kung saan pati daw yung self-proclaimed na bagman nitong si VP Sara isasama daw yung affidavit niya. Ito, new impeachment versus Sara Duterte may include alleged bagman affidavit. Palakpakan, anak ng toko. Yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari talagang suspityoso di ba? Talagang mapapaisip ka ng tokwa talagang itong si Madriaga, Disyembre, sa susunod na taon pwede nang sampahan ng impeachment itong si VP Sara, bigla-bigla merong lalabas na affidavit galing dito sa di umanong bagman itong si VP Sara. Ang masasabi lang ho natin dito, bring it on Kasi kung sa mundo pa lang ng social media, yung mga argumento nila lusaw na, mga kababayan, panigurado kung ano man ang pinaplano nitong mga congressman na to, maging sa kanilang mga constituent, hindi magiging popular yan. Kaya papakaisipan nila na maigi kung anong magiging decision nila sa panibagong impeachment na isasampa dito kay VP Sara. At ang ironic lang ho dito mga kababayan, mantakin nyo ho, ganito, Marcos Jr., Martin Romualdez, Zaldico, yung mga individual na yan, yung mga personalidad na yan, paulit-ulit lumalabas ang pangalan. Naririnig natin ang pangalan nila dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Martin Romualdez, inahatiran ng pera dyan sa Forbes Park. Mali-malitang pera. Marcos Jr., ganun din ho ang suma. Hinahatiran ng pera, mali-maleta dyan sa kanilang mga bahay sa Forbes Park. Ngayon, kung sakaling mag-prosper
o maisampa, mapag-usapan sa Justice Committee, yung impeachment na yan kay VP Sara, napakalaking sampal ho sa pagmumuka ng House of Representatives. Yan ang pinaplano nila na yan. Mantakin nyo ho mga kababayan, yung mga itinuturong individual na mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project, hindi man lamang ho nakabuelo dito sa impeachment, wala man lamang nagsampa ng impeachment. Doon ho makikita ng sambay ng Pilipino na napaka one-sided, talagang nagpapakaaso o hawak sa leeg ni Marcos Jr. at Martin Romualdez, siya ang House of Representatives. Ano pa ho bang meron tayo dito? Ha? Pasadayin na ho natin lahat to kasi ito yung mga maiinit ngayon eh. Eto naman ho mga kababayan, naku, nagsalita na ho itong si John Vic Remulla. Ano ho siya, to the rescue ho sa kanyang kapatid na si Boying Remulla. Naku, kailangan nyo yan, kailangan nyo magtulungan ngayong mga panahon na to, dahil pagkaalis nitong si Marcos Jr., anak ng Tokwa, matagal-tagal si Boying Remulla dyan sa ombudsman, at sigurado ako kahit ano pang kahit ano pang kapangyarihan ng ombudsman na yan, hindi ho yan makakakana pagka hinimay na ng susunod na administrasyon ang mga kabalbalang ginawa niyang Boying Remulla na yan. Heto, sabi nitong si John Vic Remulla, kaugnay dyan sa mga kumakalat na balita na isinugod sa ospital itong si Boying Remulla. Heto mga kababayan, Sec John Vic, Ombudsman Remulla just finished playing golf. Pag-golf na lang ho talaga itong si Boying. Kakatapos lamang umanong maglaro ng golf at kasalukuyan ng kumakain ng hapunan si Ombudsman Boying Remulla kasama ang kanyang pamilya. Ayon kay Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla, sagot yan ng kalihim ng DILG kasunod ng ulat na isinugod umano sa ospital ang kanyang kapatid. Dagdag pa niya, magkasama silang mag-aagahan bukas. Bago nito pinabulaanan na rin ang Assistant Ombudsman Nico Clavano ang umano'y kumakalat na ulat. Ito ang problema dito mga kababayan, di ba? Healthy ka pa, napakalakas mo, anak ng Tokwa, kulang na lang sabihin ng ating mga kababayan, sana magurgur ka na. Ang hirap po niyan mga kababayan, di ba? Yang nangyayari ho na yan kay Boying Remulla ay napakalaking sampal sa pagmumukha ng mga politiko na akala nila mahal na mahal sila ng sambayan ng Pilipino. Buhay ka pa, anak ng Tokwa. Pinagpepiestahan na sa social media yung mga bali-balita na nagurgur ka na. Tayo naman, again, di ho tayo nagnanasa na merong mangyari dyan sa mama na yan. By all means, magpakalakas ka, Bonjing, dahil sa susunod na administrasyon, marami kang pananagutan, marami kang kailangang ipaliwanag, lalo na yung ginawa mong, ikaw ang shot caller Ikaw ang shot caller doon sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya marami kang kailangang ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Kaugnay doon sa naging decision mo na yon na ipadala sa The Hague, Netherlands itong si Tatay Digong. Hindi pwede. Anak ng Tokwa, magurgur ka, ganun-ganun lang. Pagkatapos ng mga kababuyang ginawa mo sa Pilipinas, ganun-ganun ka na lamang aalis. Iiwan mo kami. Hindi. Huwag kang aalis. Dito ka lang. Marami pa tayong pag-uusapan. Ito mga kababayan, ang kuha diyan sa pagbaha sa loob ng simbahan. Diba? Pambira nag-homily ka, yung baha pumapasok sa loob ng simbahan. Ang problema dito, hindi ka pwedeng manermon, hindi mo pwedeng paringgan ng pamahalaan kasi isa sa pinakamataas na pari sa Pilipinas tumanggap ng isang suitcase dito kay Martin Romualdez. Okay, hindi na pera o ano na yun, ano ba yung tawag doon? Kopa ba tawag doon? Yung parang baso, di ba? Yung baso daw yung binigay, kaso ginto naman. O kanino ba yun? Pag mamay-ari yun, nung parang pinagbigyan. Pambihira, hindi makakana. O kahit na puro baha, hindi makakana yung parang. Grabe. Kawawa naman mga nagsisimba. Dahil ho yan sa mga anomalyang flood control project, dito muna tayo kay Attorney Rowena Guanzon. Sabi ni Puno, nagbabayad ako ng taxes dyan sa province ng Rizal. Kaya sa maloob ko dyan sa mga congressman Puno
Ang sabi niya, yung 2 million daw nila na Christmas bonus, eh para daw yun sa kanilang mga Christmas activities, Oo. party sa mga barangay captain, mga anak ng anak ng pating. Pati ba pang Christmas party dyan sa mga barangay captain mo? Kami pa mga taxpayer ang sumasagot dyan. Di ka nahiya. Takbo-takbo ka, congressman, wala ka sariling pera mo dapat ginagastos mo sa pampaparty-party mo. Ito dapat itong mga congressman na to, i-disallow ito ng COA eh. Gusto ko ako mag-chair ng COA sa sunod na administrasyon. Pang-refund yan, mga hayop kayo. Mga walang yan, di ba? Christmas party na nila, sumusweldo na sila, tayo pagagasta sa mga kapritsyo nito mga congressman na to. Torne Rowena Gonzon, magkuha ka nga para talagang maimbestigan nito mga siraulong congressman na to. At para matanggal na yung liquidation by certification na yan. Anto. Nakaw. New Year na New Year eh. Enjoy kami. Paglalaban sa inyo, fight lang kami. Lalabanan kayo ng mga tao. Lalabanan kayo. Dahil salamat sa Diyos at may social media. Kaya mga kababayan, huwag tantanan nito mga congressman na mga Huwag tantanan yan. Huwag tantanan ng mga suli niyo yung pera namin. walang yan. Ano sabi ni Puno? Ay na nga mga kababayan, lumipat na ho tayo sa ika nga pinaka-aabangang magsalita sa mga panahon na to kasi nanahimik itong mama na to mula noong natapos yung 2026 budget, pagbalangkas sa 2026 budget, di na rin natin narinig itong si Toby Chanco. Balita natin, siya daw huyan di umano sa distrito na merong pinakamalaking nakuhang pondo sa 2026 national budget. Ito na ho si Toby Chanco, interview ho niya ito kay Edling Gao. Game! Na siniwalat ni Congressman Lebiste at ang sabi niya, by implication kasi lahat daw ng congressman nakatanggap. Number one, tama bang may Christmas bonus? Of course, you're a congressman. Tama bang may Christmas bonus? Number 2, 2 million ba yan? Number 3, lahat ba meron? Hindi, ganito. Simulan natin doon sa MOOE, no? Para maliwanag. Yes, sir. Okay, di ba yan ang pinagsimulan yan, yung MOOE, di ba? So, ang sinasabi, aside from our salary, meron kaming natatanggap na MOOE every month, di ba? Okay. Totoo may natatanggap kaming MOOE every month, pero nagsimula yan ever since the time na naging congressman ako. Ami, if you look at your Viber, pinakita ko yung payslip ko. Kasi first term ko bilang congressman was in 2010, no? So, syempre, unang sahod ko yun, pinicturean ko kasi parang remembrance, di ba? My first salary as congressman. May kita mo doon, talagang may MOOE doon. May representation, may district office. So, totoo yun. Anak ng toka. Nakakalungkot. Matagal na ho pala tayong pinagnanakawan itong mga congressman na to. Matagal na ho tayong pinagnanakawan. Hindi pa ho natin alam. Kaya naman ngayong alam na natin, pag-usapan ho natin itong MOOE na to. Yang MOOE na ho na yan, wala hong resibo yan. Karamihan ng mga kasama natin dito sa PH Update, alam ho yan. O siguro marami, hindi naman ho natin alam kung sino makakapanood dito sa video na to. Kung isi-share nyo, siguro mas marami makakapanood. Pero kung marami manonood dito at ngayon bago lang ho kayo dito sa PH Update, ang MOOE, wala hong resibo yan. Certification by liquidation by certification lang ho yan. Pagka sinabi ni Toby Chanco, ang amount na yan, ginasta ko sa ganito, sinisertipikahan ko yan, tapos na usapan. Aside from our salary, meron kami MOOE monthly, no? Hindi bago yan. This is not new. This is not a new invention. Simula, nung ako'y naging congressman in 2010, meron na yan. So it has, sa lahat ng administrasyon. So yung 2010 was the administration of former President Pinoy. Congressman ako nung panahon ni President Duterte, meron pa rin yan. Congressman ako ngayon, meron pa din. So it's not a new invention. Hindi nga bagong invention yan. Hindi natin pinag-uusapan dito kung bago o luma yan.
Ang sinasabi natin dito, dapat matanggal yung bulok na sistema na yan. Hindi natin pinag-uusapan kung bago o luma. Ang usapan dito, meron bang resibo yan? Kung wala, tigilan natin yan. Kasi napakalaking kabalbalan ng MOOE na yan, Maintenance and Other Operating Expenses. 'Di ba? Yan ho talagang pinaggagalingan ng bulto sa korupsyon diyan sa House of Representatives, sa totoo lang. Lang yan. And para pakitang wala akong pinatago, pinakita ko, sinendo pa kay Ami yung breakdown na launch. Yung breakdown ng 2010. Okay? So, hanggang ngayon, meron yung MOOE monthly. Okay? So, number 1. Number 2, yung Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag ng Christmas bonus yan. Pero again, ever since naging congressman ako, every time magbe-break, merong ano yan, hindi bonus ang tawag eh. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. But every time magbe-break, so ibig sabihin, ang break namin is yung papuntang undas, di ba? Yung yung first break namin, kung magsimula tayo ng SONA, so mag-resume kami SONA. Yes, sir. Hindi, SONA. Tapos, bago mag-undas, dapat tapos na kami sa budget. So, may break kami doon. Meron yan. Okay? Pagtapos namin mag-break, magbe-break ulit kami pang Christmas. Meron yan. Hindi, undas. Hindi. Yun yung first yung undas eh. Yung first yung undas, di ba? Yeah. Yun yung first yung undas. Yun yata yung sinasabi na nasabay doon sa budget. Yung second break namin is Christmas break, di ba? Yeah. So, meron ulit yan. Pagdating ng of Christmas, babalik kami. Easter break, Holy Week. Easter. Yeah, Holy Week. Holy Week, meron ulit yan. At yan, Sarap. sasabihin ko ulit, Nakananto. hindi yan nasimulan na yung administrasyon na to. Oh. Ever since naging congressman ako, meron lang ganyan. Okay. So next question is, binibigay ba sa lahat or hindi? At natanggap ko na ba yung 2 million ko this Christmas o hindi? So yung akin, hindi ko alam kung kasama ako dahil wala naman ako natanggap. Sir, wala ka natanggap for undas or for Christmas or for both? Hindi, yung Christmas na sinasabi mo, yung Christmas na sinasabi yung 2, wala akong natanggap. Nabudol ka. Okay. Hindi ko alam kung wala pa akong natanggap or ano. Tatanggapin Ngayon, ko lang. Baka nasa opisina pa nitong si Swansing, punta ka doon. Congressman Toby, punta ka sa opisina ni Swansing. Baka hindi ka nakikipag-cooperate ha, hindi ka nakikipag-coordinate. Punta ka doon. Lagyan ka. is it given to everyone? I would think so. And it should be. Wala na, karamihan ng pondo ubos na. 'Di ba? Yung iba nagastos na nila sa travel nila. Tapos ilalagay sa certificate consultancy fee. Yung iba naman ang tawag dito, Christmas party fee. Pero karamihan ho dyan, ibubulsa lang yan. Ano to ka pera na? Uuwi nga wala nga resibo yan, tapos ipamimigay mo pa. Mindset ba? Mindset ng mga magnanakaw na congressman, di ba? Wala na tayo makakasahan dyan. 2 million, pera na Kaya nga ibinigay sa inyo yan Tapos hindi nyo kailangan i-liquidate by resibo, by certification. O anong gagawin ng ibang mga congressman? Nakananto ko, si Kabet, bigyan mo ng 500,000. Si Kabet number 2, bigyan mo ng another 500,000. Di solve na ang buto-buto, di ba? It should be. Pero sir, what Pero yung mga would it be? nakaraang taon, magkano? Okay. Hindi, meron ako isang beses na hindi ko natanggap. Pero I didn't make a big fuss out of it na Yung break bago mag-eleksyon, hindi ko alam kung sino aamin doon sa mga hindi pumema sa impeachment. Lahat ng hindi pumema sa impeachment, hindi release yun. Magtanong kayo nung, siyempre yung mga pumema, nakatanggap yun, hindi naman aamin yun, di ba? Nako. Oo. Abangan ho natin, next impeachment, sino ho kaya yung mga makakatanggap at hindi makakatanggap? Sana itaon din ho ito ng magbi-break ng February. Masira ulo talaga itong mga congressman. Pero, dapat yun regular So, dapat yun whether pumema ka sa impeachment o hindi, kasi break noon ng February 5, dapat meron. Pero hindi na, I didn't make a big fuss out of it anymore.
Pero sir, Bakit papalakihin pa yun? sir, how much are we talking about here? Are these pare-pareho for each break o iba-iba depending on the breaks? Depende, hindi. For each break, I think nasa 1.5. Oh, each break gets 1.5 M. Aha. 1.5 If I'm correct, average, hindi. Parang ang tanda ko yung huli, noong bago mag-undas, tanda ko 1.5 yun. More or less ganun Check naglalaro yun, yun. check yun, check. More or less, doon po Tama naglalaro si yung Kristen. amount, more or less. Hindi, yung Christmas, hindi ko masabi kasi wala pa akong natanggap. Tapos sir, what exactly is it? Or what does it fall under? Or what, how did you So, find it? yung- subscription. Hindi ko na na-check yung voucher na pinirmahan. So, naka-voucher yan, no? So ang akin ang panawagan ko sa house, no? Ang panawagan ko, let's be transparent about it. Yeah. Ipakita natin, di ba? Because, sa tingin ko, hindi naman lahat yan, o yung MOOE, alam ko yung description nun eh. Nakasulat doon sa MOOE na tinatanggap namin, parang district operational expenses, tsaka miscellaneous extraordinary something eh. Parang ganun eh. So yun yung monthly. Itong pag-break, hindi ko talaga matandaan. Pero may firma kami sa voucher doon. But Congressman, magkano yung monthly? Yung monthly, teka, kukunin ko lang ha. Tell you, wait, naandito lang sa phone ko eh. Sandali. Sige. sige, Hindi, pero Ami, I think for Kasi binigyan niya transparency. sa akin, hindi ko hawak kasi yung cellphone ko eh. Okay, ganito ha. Simulan natin yung 2010 ha. Para transparent tayo. Yes, sir. Wala tayong Sige. ine-exempt, di ba? Noong 2010, ang basic salary ko is 52,779.80. Wow. Okay. Ha? Point? 52,779.80 ang basic salary ko noong 2010. Okay? Okay. Pag tinota lahat ng district allocation pala tawag nila noong 2010. District District allocation. allocation, ang total ng district allocation is 288,666.67. Okay. Grabe. Yan yung total ng district allocation. So ang total noon is 341,445.47. Yun yung 2010, okay? Okay. Yung huling-huli, sandali lang, hold on. Sandali lang ha, para accurate. Okay. Ang district operational expenses na huli kong natanggap for each district to, it should be equal, diba? Is 718,670. Monthly yan, ano? Monthly, okay? Tapos, merong extraordinary and miscellaneous expenses na 240. Grabe, sarap. Buwan-buwan, merong extraordinary expenses. 200,000 kada buwan. 200,000 kada buwan. Kaya naman pala, yung mga congressman hindi mabitaw-bitawan itong si Marcos Jr. Kasi busog na busog ho sila ngayong mga panahon na to, pambihira. 40. Yan. Tapos, Solve. ano yan? By certification lang yan or audited? Hindi, ano yan, parang it's the same thing. That's why I showed you the voucher. May voucher yan, yun yung title, and then you receive it. Yes, Hindi siya Kung tinatanong kung certification lang ang pag-liquidate, receive, loko-loko Sasabit talaga. sa COA. Ay, hindi ko na alam kasi di ba kami, ang amin lang naman, naka-check yan, naka-voucher. So, tanggapin namin. Yun lang, voucher lang pipirmahan namin. Sir, if I may... Pag binigyan ho kayo ng 800,000, naka-voucher yan, pirmahan nyo lang, tapos ang usapan. Ika nga, wala na maraming cheche-bureche yan, dami yung pera dyan. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit ang daming gustong makipagsiksikan dyan sa House of Representatives. Patayo-tayo ka lang, pataas-taas ka lang ng kamay.
Paboto-boto ka lang, buwan-buwan meron kang MOOE, meron kang extraordinary expenses, tapos iba pa yung iyong sweldo. Palakpakan. Yan ho ang ating mga pinapataba dyan sa House of Representatives. Tapos pagka makadaan sila sakali, akala mo kung sino. Lahat naman sasakyan, suot nila, pangkabit nila, pang babae nila. Sambayan ng Pilipino nagbabayad dyan.